Well, this is the last message in our Psalm sermon series. Next Sunday, God willing, we will begin a new series in the book of Galatians. Nawa po, bago nating tuluyang iwanan itong mga maikling pag-aaral na isinagawa natin sa mga unang kabanata ng aklat ng mga awit, baunin po nawa natin ang mga aral at mga prinsipyo na ating natutunan mula dito at nawa po ay sikapin natin sa tulong at awa ng Panginoon na ito po ay makita sa mismo nating buhay, sa ating pang-araw-araw na lakad bilang mga mananampalataya. Nawa po, yan maging laman ng ating mga panalangin. Now, nitong mga nakaraang araw, nagkaroon po tayo ng mas marami-raming pagkakataon upang makapagbasa at makapag-aral dala ng pagkakansila ng klase. Now, sa kurso ko ng aking pagbabasa, I came across, though this is not the first time, I came across the conversion story of Chuck Colson. Dati po siyang special counsel ni Pangulong Richard Nixon ng Estados Unidos. At siya po ay nasangkot sa pamosong Watergate scandal. Na siya rin pong naging ugat ng mga pagdinig para sa impeachment, sounds familiar. At malaunan po ay siya ding naging dahilan ng pagbaba o pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Nixon. Now, this is especially relevant, lalo na sa konteksto ng kasalukuyang mga kaganapan po sa atin mismong bayan. At sa isyo ng malawakang korupsyon at pagkakadawit ng maraming mga nasa pamahalaan. Mukhang mauubos Mukhang somehow ay mukhang lahat o hindi man lahat ay karamihan ay may mantsa ng korupsyon. Now, in his desire to help Nixon avoid accountability, Chuck Colson was convicted of obstruction of justice and served time in prison. During this period, he embraced the Christian faith with his conversion deeply influenced by C.S. Lewis's book, Mere Christianity. Now, as we ponder upon Psalm chapter 6, we can hear the trembling voice of David, a man overwhelmed by grief, pleading for mercy. O Lord, rebuke me not in your anger. It is the cry of a soul humbled by its own frailty and guilt, throwing itself entirely upon the mercy of God. Chuck Colson, once known as the hatchet man of the Nixon administration, came to a similar place of brokenness. After being convicted, Colson said, and I quote, "The real legacy of my life was my biggest failure. That I was an ex-convict. My greatest humiliation, being sent to prison, was the beginning of God's greatest use of my life." End of quote. Napakasarap, mga kapatid. Yung pinakamatinding dagok sa buhay niya, yung pinakamalaking kabiguan sa buhay niya, ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Namatay po si Colson noong 2012 sa edad na 80 or 80. Matatag pa rin po sa kanyang pananampalatayang unang tumimo at naging buhay
sa kanyang puso, sa gitna ng matinding kabiguan, sa gitna ng napakatindi at napakalaking kahihiyan. Brothers and sisters, Psalm chapter 6 reminds us that the path to healing, the path to becoming whole, begins with surrender. Only when we are emptied of ourselves can we be filled with the mercy of our faithful God. Napatunayan po yan ni Colson. At ipinapakita din pong malinaw sa kabanatang ito na minsan po, ang mga pinakanakakahiya nating karanasan, ang ginagamit ng Diyos para iligtas tayo, ang ginagamit ng Diyos para sagipin tayo, at baguhin tayo. Yan din po sana ang ating maging panalangin para sa mga guilty, sa walang patamangga at walang excuse, inexcusable na paglustay sa kaban ng ating mahal na bayan. Opo, nais natin silang managot to the fullest extent of the law. Hindi natin ayaw na makatakas sila sa pananagutan. Dapat nilang panagutan ang kanilang mga kasalanan. Subalit, bilang mga mananampalataya po, sana hindi natatapos doon. Naway kasama rin sa panalangin natin na gamitin ng Panginoon ang kanilang kabiguan, gamitin ng Panginoon ang pagkaranas ng matinding kahihiyan upang sila'y bumaling sa tapat at mawaing Diyos na siyang tanging may kapangyarihang makapagbago ng lubos sa puso nila at sa puso ni Numan. Maaari po sama natin yon sa panalangin. Managot ang dapat managot, subalit Panginoon, magdala ka ng malakihang pagbabalik loob sa iyo, sa bayan namin, sa bansa nating minamahal. Basahin po natin ang unang tatlong mga talata. O Lord, verse 1, O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure. Have mercy upon me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are vexed. My soul is also sore vexed. But thou, O Lord, how long? Now, this chapter, brothers and sisters, is one of the 7 penitential psalms. Mga salmo ng pagsisisi at taus-pusong pag-amin ng mga kasalanan. Historically, it is believed to have been written by David, possibly in connection with his sin involving Bathsheba and the subsequent judgment he faced. Brothers and sisters, remember this. Every decision and every action we make has consequences. Now, hindi malinaw kung yun nga talaga, hindi sigurado kung yun nga ang konteksto, pero malamang na ito ay idinadalangin niya sa panahon matapos ang pagbagsak niya sa kasalanan dahil sa kanyang pagkaakit kay Bathsheba. O di kaya naman ay yung mga sumunod na mga repercussions nung akto na yon. Now, the psalm reflects not only physical suffering, malinaw yun. May nararamdaman siya sa kanyang kalusugan, but also spiritual anguish. As David wrestles with the weight of divine chastening,
This is more than just a feeling. It's a sign that the Holy Spirit is working in a believer's heart. Hindi po kasi makapagpapatuloy ang isang tunay na mananampalataya sa pamumuhay, sa pagtatampisaw sa kasalanan, sapagkat tiyak po tiyak, makadarama siya sa kalooban niya, sa malaot, sa madali, ng kumbiksyong galing sa Espiritu Santo. Yan po ang nangyari kay David. Binabalikan na siya. Ipinapaalala sa kanya, sinasariwa sa kanya, inuugat ng Panginoon. Dito nagsimula ang lahat, kaya mo dinadaanan niya. His prayer of repentance is a recognition of God's holiness, a recognition of God's justice, and a humble appeal to His mercy. Lord, what I'm experiencing is what I deserve. Klaro yan sa akin. Wala akong appeal sa iyong justice. Ang appeal ako ay sa iyong mayamang awa. It soberly reminds us that no believer, however faithful, is beyond God's chastening. Ang karanasan po ni David ay nagsisilbing salamin ng sarili nating buhay. Lahat tayo pwedeng bumigay sa temptasyon. Lahat tayo. Lahat tayo pwedeng bumagsak sa pagkakasala. Lahat tayo. Yan ang paalala sa atin. Kung magkagayon, tayo rin po ay dapat lumapit sa Diyos. Kung mangyayari na yon, matutunan nating lumapit sa Diyos. Hindi para ipagtanggol pa ang ating sarili, hindi para gumawa pa ng karagdagang excuse, hindi para ibaling sa iba ang sisi, kundi bilang mga taong nadurog na. Mga taong nadurog na ang kalooban dahil sa ating nagawang kasalanan at labis na nagsisisi. Nagtitiwala na kay Kristo, ang galit ng Diyos ay napapawi at ang kanyang awa ay buong kalayaan at may buong kasaganaang ibinibigay niya. Bakit ka lalayo sa isang Diyos na masagana ang awa? Ba't ka babaling sa iba? Bakit kinakailangan ka pang magbuhol-buhol ng salita at magkautal-utal sa pagbibigay ng walang kwentang excuse? Gayong pwede kang tumakbo sa Diyos. Magmakaawa dahil mayaman siya doon. Return, O Lord. Yung mga sabi ng verse 4. Here in verse 4, David pleads, return, O Lord. Deliver my soul. Deliver my life. Save me for thy mercy's sake, or for the sake of your loving kindness, of your steadfast love. Now notice that David does not appeal to his own righteousness, but to the steadfast love of God. A love that under the new covenant finds its ultimate expression in our Lord Jesus Christ. Marahil po nangangamba si David na tuluyan siyang mawalay sa presensya ng Diyos. O kaya naman nangangamba siya na makamatayan niya na hindi siya tumanggap ng awa sa Diyos. At least yun yung basa natin doon sa verse 5. For in that there is no remembrance of thee. So save me for thy mercies. Say, O Lord, ayaw kong makamatayan. Tandaan natin yung context, nararamdaman niya ang pagkahina ng kanyang katawan. May problema siya sa kanyang kalusugan. Panginoon, ayaw kong makamatayan na hindi malinaw sa akin na ako'y pinatawad mo.
na ako'y kinakalinga mo. Pero alam po ninyo, dahil kay Kristo, nalalaman natin, lalo na ngayon, in the New Covenant era, na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Wala kahit isa, wala kahit ano, wala kahit kailan. Whew! At ipinapaalala din po sa atin ang talatang ito na kahit tayo ay broken na, ala lang masisimot sa atin. Wala na tayo may pagmamalaki. Pwede tayong lumapit sa Diyos ng may buong tiwala. Muli, hindi sa sarili natin, kundi dahil sa natapos na gawa ni Kristo doon sa cross. Our healing, brothers and sisters, both physical and spiritual, does not depend on our strength, on our performance, but on the faithfulness of the only one who fulfilled the law, bore our punishment, and now actively intercedes for us. Now think about that. Lugmok ka sa dinadaanan mo, narito si Kristo. Ipinamamagitan tayo sa Ama. In the New Covenant, we are not merely forgiven. We are made new. We are indwelt by the Spirit and kept by the mercy David longed for, and which we now fully possess and enjoy in Christ. Amen? Now, dito naman po sa verse 6, tumadaing si David. Verse 6, I am weary with my groaning all the night. Make I my bed to swim. I water my couch with my tears. Pagod na ako sa aking paghihinagpis. Gabi-gabi, nilulunod ko ng luha ang aking higaan. Naranasan mo na ba yan? Yung pwede mo nang pigaan, yung punda ng unan dahil basang-basa na. Dahil sa iyong walang tigil na pag-iyak. Na hindi po ito simpleng pag-iyak. Ito'y pagdadalamhati ng isang taong gibang-giba. Now, kung pagbubulayan natin ang kanyang kasalanan kay Bathsheba, maiintindihan po natin kung bakit mas lalong tumitindi ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi lang kasi siya nakiapid. Pinapatay niya ang mismong asawa ni Bathsheba para pagtakpan ang kanyang ginawa. Hari man po siya, hindi po siya nakatakas sa matinding bigat na pasan-pasan ng kanyang budhi at sa conviction na nanggagaling sa banal na Espiritu. Isipin ninyo, gabi-gabi siyang umiiyak. Matamlay ang pakiramdam. Hindi lang dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pagkasira ng kanyang matamis na kaugnayan at pakikipag-ulayaw sa Diyos. Kailan kahuling nagkaroon ng masarap na pakikipag-ulayaw sa Diyos? Yung kasalanan ang culprit. Yung kasalanan na hinahayaan nating mamalagi sa ating puso ang siyang naglalayo sa atin at nagpapalamig sa atin sa Diyos. Dating matamis ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Dating masarap ang kanyang pagbubulay-bulay. Ano nangyari? Nalalayo siya sa Diyos.
Yung Diyos na minsan naging kanyang kanlungan, yung Diyos na kanyang kaibigan, maalala nyo, tinawag siyang a man after God's own heart. Yung Diyos na kanyang kalakasan at pastol na hindi siya iniwan. Kahit na sa bingit ng kamatayan, sa bangil ng kamatayan. Ramdam na ramdam ni David yung distansya, yung pagiging malayo niya sa Diyos. Ramdam niya ang kalamigan, ang lungkot ng isang pusong nawawalay sa presensya ng Diyos. Kung yan ang kalagayan mo ngayon, bakit kailangan mong manatili sa kalagayang yan? Pero sa kabila po ng lahat, hindi tumakbo si David palayo. Palapit siya sa kanyang Diyos. Sabi nga po ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. John 6:68. Hindi na po pinanghawakan ni David ang anumang pwede niyang may pagmalaki. Wala naman Kumapit na lamang siya sa awa ng Diyos. Tainted na Panginoon ang reputasyon ko. Awa mo na lang ang tanging kong pag-asa. Yung mga naaakusahan, kung talagang sila'y guilty, may mantsa na ang kanilang mga pangalan. Yung ating mga leader ng pamahalaan, may mantsa na. Sana yun ang magtulak din sa kanila sa Diyos. The same is true for us. Our confidence rests in this, that in Christ, God's covenant mercy is ours in full abundance. Isn't that worth rejoicing over? Oh, meron pa bang ibang pwedeng magpasaya sa iyo nang higit pa dito? Natapat ang Diyos na aking katipan. Hindi niya ako iiwanan, pababayaan man. Sa hirap man o sa ginawa. Amen? Sa kalusugan mo na o sa karamdaman, siya lang ang pwede talagang makapangako at makagawa nun Sarap isipin. We are no longer measured by our sin. But by the redeeming grace that restores us, secures us, and calls us His own. Amen? Kung marahil merong karatula, imaginary, na nakikita ang iba, manloloko yan, mandaraya yan, mangangalunya yan, manggagancho yan. Inalis na yon ng Diyos at si Kristo ang kanyang ipinalit. Aminin mo lahat, tanggapin mo lahat. Manloloko ka? Oo. Mandaraya ka? Oo. Pero gusto kong tingnan mo ang aking Kristo. At ang kanyang katwirang ibinihi sa akin ng Panginoon. Now here in the closing verses of this chapter, we see David slowly shift from sorrow to trust. From nights filled with tears, hope begins to rise. God did not abandon David. Verse 8, Depart from me, O ye workers of iniquity. Siguro ito yung mga nantutuya sa kanya. Hindi ka na mamahalin ng Diyos. Tinakwil ka na ng Diyos. Tinilikuran ka na. Ang sama-sama mo Maaring ganun Ito yung mga naninira sa kanya, nang wawasak ng reputasyon niya.
Pero nasabi niya, "Depart from me, all ye workers of iniquity, for the Lord hath heard the voice of my weeping. The Lord hath heard my supplication. The Lord will receive my prayer. Let all my enemies be ashamed and sore vexed. Let them return and be ashamed." Suddenly, the Lord heard David's prayer, and he responded to his cry. Despite his enemies, and in the middle of his weakness, nandun pa siya. Hindi pa siya nakakaahon. Ang mag-aahon niya sa kanya, ang pag-asa niya ang Diyos. Sa pagkalugmok. But even in the middle of that, the Lord rescued him and has forgiven him. God, brothers and sisters, has the final say. And that's precisely true in our lives as well. Sa mga sandali ng ating kahinaan, kapag pagod na tayo at pakiramdam natin, mag-isa na lamang tayo, hindi maraming kaibigan yung siniraan. Winasak ang reputasyon, hindi maraming magiging kasama yan. Pero sa gitna noon, maalala natin, tapat pa rin po ang Diyos. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi nagkukunwaring wala na yung sakit. Wala na yung pangamba. Sa halip, ipinapahayag nito na ang Diyos ay kasama natin sa gitna ng ating mga sakit. At sapat na po ang kanyang presensya para sa atin. Amen? Ano yung kanta? Do, friends. Tarara, tararara. I have decided to follow Jesus. Amen? Brothers and sisters, before we end, let us not forget the central message of this chapter. God is faithful even when we are at our weakest. Whether it's David's story, Chuck Colson's story, or our own, each one reminds us of the same wonderful truth. God is faithful even when we are at our weakest. We do not find His mercy by being strong, in need of nothing, lacking nothing. No. We find it when we admit we are weak. It's not when we have it all together, but when we admit we don't. That's when His grace shows up. Diyan mas nadi-display ang kayamanan ng kanyang, kasaganaan ng kanyang biyaya. And in that place of brokenness, God begins His work of restoring and renewing. Kaya po sa mga sandaling ito, mga kapatid, hayaan ninyong tanungin ko kayo ng direkta. Dumating ka na ba sa puntong handa mo ng bitawan ng lahat? Tumigil ka na ba sa mga pagdadahilan at pagpapalusot sa harapan ng ating maalam sa lahat na Panginoong Diyos? At nagsimula ka na bang humingi ng kanyang awa? Dahil ang Diyos na nakarinig maging sa mga marahil ay tahimik na hibik ni David, ay siya ring Diyos na handang tumugon sa iyo ngayon. Akala mo lang wala kang choice. Akala mo lang
hindi na possible ang pagbabago. Akala mo lang. Subukan mo ang Diyos. Hindi mo kailangan baguhin ang anuman sa sarili mo. Lumapit ka lang at makikita mong sapat ang kanyang habag para sa iyo. Don't wait until everything in your life is fixed before you come to God. Come as you are, exhausted probably, and burdened by guilt. Because it's in the place of brokenness where His grace meets you and all of us. A grace that is bigger than our worst sins. Mercy that reaches deeper than your darkest shame, and love that refuses to let your sin define you. Biyaya na mas malaki pa sa pinakamalaki mong kasalanan. Mga kahabagang mas malalim pa sa pinakamatinding kahihiyang meron ka. Tinamo mo. At pag-ibig na hindi kailanman hahayaang ang kasalanan mo ang magdikta kung sino ka. Hindi hahayaang ang may huling salita ay ang kasalanan mo. Yan po ang nakagayak para sa bawat isa na lalapit sa Kanya. Nawa po, hayaan natin itong maging pinakadiwa natin. Pinaka-attitude natin tungo sa Diyos. Hindi sa kayabangan, hindi sa pagpapakitang gilas, kundi sa tunay na pagsuko. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang mga kaaway natin, hindi ang nakaraan natin, hindi rin ang pagsubok ang may huling salita, kundi ang tapat na Diyos na nagliligtas at sumusulat ng pinaka-ending ng kwento ng buhay natin. Hindi ka ba natutuwa na ang nagsusulat ng buhay natin, hindi lamang yung ending, ay siya na maalam sa lahat, siya na marunong sa lahat, siya na hindi nating kaaway, kundi kakampi natin. So brothers and sisters, walk in grace. Cling to the God who is faithful especially in your weakness. Amen.